Kabanata 246. Hinawakan ni Harvey ang piano gamit ang kanyang mga kamay. Pinuksan niya ang takip ng piano na may malambot na pagtunog. Pagkatapos nito, iniunat niya ang kanyang mga kamay upang pindutin ng mahina ang mga susi. Nakatayo lamang siya doon, naglalaro ng piano gamit ang isang kamay, ngunit ang kaaya-aya na himig ay nagsimulang mag-echo sa paligid ng malaking bulwagan. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga daliri, ang melody ay nagbabago sa pagitan ng mga tono ng kaguluhan, mapanglo, at malalim na tunog. Ang makinis na musika ay isinama sa isang perpektong ritmo at casual na paraan na nilalaro. Habang marami sa mga taong naruroon ang nakakaalam ng kaunti tungkol sa musika, maaari nilang malabong maunawaan ang paraan ng paglalaro ni Harvey ng piano ay mas mahusay kaysa sa Jamie's. Ang ekspresyon ng mukha ni Nia ay lumala ng hindi kapani-paniwalang nakatago. Pakiramdam niya ay labis siyang napahiya. Sa una, nais niyang gamitin ang kanyang balak upang ipakita kung paano maging pambihira si Jamie. Hindi kailanman nangyari sa kanya na ang live-in na asawa ni Mandy ay marunong maglaro din ng piano. Inilantad pa niya ang tekeng kilos ni Jamie na naglalaro ng piano ngayon. Bigla, nahihiya at nakakahiya si Nia. Pagkatapos, natapos ang isang kanta. Ang bawat tao'y nalubog pa rin sa musika, at ang ritmo nito ay nag-echo sa kanilang isipan. Hindi nila mabawi ang kanilang mga pandama sa loob ng kaunting oras. Ay, ito talaga ang maalamat na live-in son-in-law. Ang isa sa mga babaeng kamag-aral ay nagulat. Kinutya nila si Harvey dati, ngunit ang pagganap ni Harvey ay lampas sa paghahambing pagdating sa kanilang asawa. Paano posible para sa walang halaga na piraso ng basura? Nanlaki ang mata ni Cecilia. Napuno siya ng kawalan ng paniniwala. Ang cute na bibig ni Angel ay bahagyang nakabukas ng bahagya. Ang sorpresa ay may kulay sa kanyang mukha. Tila ito ang unang araw na kilala niya si Harvey. Nakatayo sa harap nila, si Harvey ay tila naiiba sa walang halaga na live-in son-in-law na kilala niya. Kahit na siya ay medyo mahirap at mabagsik, ang kanyang disposisyon at pangangibabaw ay naging isang kakaibang tao. Sa palagay ko ang paglalaro ng cotton candy ay higit pa o mas mahirap kesa ganito. Magaan ang sinabi ni Harvey, lumilitaw na nakaka-relax at hindi marunong. Hindi siya naglaro ng anumang partikular na kanta ngayon. Niloloko lang niya. Gayunpaman, kahit na ang uri ng casual na paglalaro ay mas mahusay kaysa sa sadyang pagpapanggap ni Jamie. Ang mukha ni Nia ay lumala ng lumala. Maliwanag, ang walang halaga na piraso ng basura na ito ay may sariling kasanayan na partikular na mahusay siya. Kung kilala niya kanina, hindi niya papayagan si Jamie na maglagay ng naturang palabas. Pagkatapos ng lahat, ang Ferrari na nakapark sa pintuan ay higit pa sa sapat upang lumikha ng isang pakiramdam ng paninibugho sa iba. Ngayon, siya ay labis na awkward at napahiya. Ano ang iyong niningisi tungkol sa? Sino ang nakakaalam kung mayroon ka? Naglagay ka rin ng isang loudspeaker. Kinagat ni Nia ang kanyang mga ngipin at sinabi, naglagay ba ako ng isang loudspeaker? Napahiya si Harvey. Kung iyon ang kaso, inamin mo ba ang katotohanan na ang iyong asawa ay ginawa ito ngayon? Bakit mo ginawa iyon? Nais mo bang mainggit ang iyong mga kamag-aral? Ikaw, kinagat ng marahan ni Nia ang kanyang mga ngipin at itinuro si Harvey. Sa kasamaang palad, ikaw ay isang babae. Kung hindi, isasabog ko na ang ashtray na ito sa iyong mukha ngayon. Tila nawala ng interes si Harvey. Hindi ako interesado na hilingin sa iyo na humingi ng tawad sa aking asawa ngayon. Hindi na ito kinakailangan. Pagkasabi nito, pagkatapos ay tumalon si Harvey mula sa platform at kumandat kay Mandy. Nagulat si Mandy. Ito ba talaga ang aking asawa? Bakit hindi ko alam na maaari niyang e-play ang piano? Bagaman hindi ito alam ng iba, napansin ni Mandy ang isang bagay na natutunan niya kung paano maglaro ng piano mula noong bata pa siya. Naririnig niya na may ilang mahihirap na pagbabago sa mga susi at tono sa casual na paglalaro ni Harvey ngayon. Kung hindi siya makagawa ng gayong epekto. Sa ngayon, hindi niya maiwasang maakit at mahihinang ng kanyang sariling asawa.
Ang casual na kilos ni Harvey ay mas mahusay kaysa sa peking paglalaro ni Jamie. Matapos bumalik si Harvey sa kanyang upuan, hindi mapigilan ni Mandy ngunit nagbulong sa kanya ng mahina, "Harvey, kailan mo natutunan kung paano maglaro ng piano?" "Hindi ko alam kung paano e-play ito." Lumitaw na walang kasalanan si Harvey. "Gumagamit lang ako ng mga taktika ng paglalaro kasama ang cotton candy habang naglalaro ng piano ngayon." Hindi mapigilan ni Mandy ngunit inirap ang kanyang mga mata sa isang kaakit-akit na paraan. Ngunit sa ilalim ng gayong kalagayan, naramdaman niya na hindi angkop para sa kanya na magtanong tungkol sa higit pa. Ano pa man, hindi ginawa ni Harvey. Ipahiya siya sa araw na iyon. Sa kabilang banda, nanginginig si Nia sa galit. Nagdusa siya ng malalim, at kahit na ang kanyang pampaganda ay tila bahagyang nasira. Hindi pa siya napahiya sa mga pagtitipon dati. Hindi kailanman nangyari sa kanya na ang live-in son-in-law ay magiging matapang na magpahiya sa kanya. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwalan na matapang. "Sweetheart, huwag magalit sa kanya. Pupunta ako at kumuha ng ilang mga tao mula sa aking tiyuhin mamaya. Hihilingin ko sa kanila na talunin siya ng malupit. Gagawin ko pa silang dalawa na lumuhad sa harap mo at humingi ng tawad sa iyo." Sa sandaling iyon, si Jamie ay lumitaw na medyo madilim at malamig. Sa katunayan, siya ang pinakanapahiya dito mula nang mailantad ang kanyang kasinungalingan. Ngayon lang, maraming kababaihan ang tumingin sa kanya tulad ng kung paano sila nakatingin sa isang prinsipe na kaakit-akit o isang mahilig sa panaginip. Hindi nila maaaring maging malinaw tungkol dito, ngunit ngayon tiningnan nila siya na parang tinatamasa niya ang kanyang mga kasawian ngayon. Nagbigay si Nia ng isang nakangusong disgusto. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Ngayon, nais ko si Mandy at ang live-in na manugang na iyon ay lubos na mapahiya. Ngumiti si Jamie at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Hindi mo ba alam kung sino ang aking tiyuhin? Hindi lang sa mag-asawang iyon, gagawin ko rin sa dalawang babaeng sumama sa kanila." Kabanata 247. Ngumiti si Jamie at umalis sa bulwagan. Di nagtagal, nakarating siya sa tanggapan ni Kane. Si Kane ang tagapagmana ng Brooks sa Nimhi, at siya rin ang biological na anak ng master ng Brooks. Siya ay isang binata sa kanyang 30s. Siya ay gwapo, ngunit kung siya ay tingnang maigi bahagyang mapatla at may sakit. Ang Brooks ay may impluensya sa kapwa kasamaan at matuwid na panig. Bagaman wala silang gaanong impluensya sa mga gangster, walang nang ahas na saktan sila dahil kay Liam. Gayunpaman, hindi sila masyadong mahusay sa mga nangyayari. Sa nagdaang mga araw, si Liam ay naging subordinate ni Tyson. Walang alam ang mga Brooks tungkol doon. "Uncle," pumasok si Jamie sa opisina at magalang na sinabi, "Ba't narito ka?" Naglalaro si Kane sa kanyang babae Kat Angie tanging mukha ng sekretarya sa sandaling iyon. Ngumiti siya. Pinagamot niya ang kanyang pamangkin sa halip ng mabait. Ito ay dahil alam ng kanyang pamangkin kung paano siya malugod. Pinahahalagahan ni Kane ang isang taong katulad ni Jamie, dahil si Jamie ay maaaring maging malupit sa kanyang sariling mga tao. Sa sandaling iyon, sumanyas siya sa kanyang babaeng sekretarya, na humiling sa kanya na umalis. Pagkatapos ay ngumiti siya at tinanong, well, alam mo kahit na kailangan mong lumapit at bisitahin ako. Uncle, medyo magiliw ka. Dahil narito ako sa Hot Spring Villa, ang unang kailangan kong gawin ay ang darating at makilala ka. Magalang na sinabi ni Jamie. Sige, gusto ba ng asawa mo ang kotse na iyon? Kung gusto niya iyon, ibibigay ko sa kanya ang kotse na iyon. Kung malaya ka, tandaan mo lang na hilingin sa kanya na gawin itong muli. Masamang ngumiti si Kane at binigyan si Jamie ng pahiwatig. Napuno ng sorpresa si Jamie. Kung magamot ka ulit ng aking asawa, makakakuha ako ng isang Ferrari. Ganoon ba? Hindi. Siya makapaniwala sa lahat. Uncle, kung gusto mo talaga, pumunta sa aking lugar at uminom ng ilang araw. Aayusin ko ito. Tinapik ni Jamie ang kanyang dibdib. Kung alam ni Nia na napakabuti mo sa kanya, tiyak na magpapasalamat siya sa iyo.
Kami ay isang pamilya. Hindi namin kailangang magalang sa bawat isa. Kapag ako ay naging Panginoon ng pamilya, hahayaan kitang pamahalaan ang Hot Spring Villa na ito. Sabi ni Cain, nakangiti. Ang kita ng Hot Spring Villa ay napakataas. Ang kita nito para sa bawat buwan ay nasa paligid ng ilang 10,000 dolyar. Kung si Jamie ay may pagkakataon na pamahalaan ito, hindi na niya kailangang mag-alala patungkol sa pera. Natuwa si Jamie. Iyon ay talagang isang uri ng malaking sorpresa. Ang kanyang tiyuhin ay tinatrato siya ng mas mahusay kaysa sa kanyang sariling ama. Uncle, tinatrato mo ako ng maayos. Nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ko alam kung ano ang sasabihin ngayon. Sinabi ni Jamie nang natutuwa. Hindi mo ako dapat pasalamatan. Sapat na iyon, sabihin mo sa akin ng diretsyo. Bakit ka lumapit sa akin? Wala ka ba sa pagtitipon ngayon? Kung walang mali, bakit ka napunta rito? Sinabi ni Cain na may malabong ngiti. Uncle, kilala mo ako ng mabuti. Nagpakita si Jamie na awkward. Sa totoo lang, hindi ito malaki sa isang pakikitungo. Nais kong humiram ng ilang mga tao sa iyo. Babae ba? Si Cain ay sumimangot at sinabi. Hindi. Kailangan ko lang ng ilang mga bodyguard o ilang mga gangster na mahusay sa labanan. Lumikha si Jamie. Mabilis niyang sinabi kay Cain ang nangyari ngayon. Hindi niya binanggit ang mga mahahalagang katotohanan, at sinabi lamang niya kung ano ang nais niyang sabihin para lamang i-twist ang mga katotohanan sa paligid. Matapos marinig iyon ni Cain, siya ay nanloko, sino ang impyerno? Isang live-in na manugang. Pinapahiya niya ang kanyang sariling uri, at siya ay isang walang halaga na sako ng basura. Gaano katindi ang pagpapahiya niya sa manugang na babae ng Brooks? Uncle, malinaw nilang alam na ikaw ang aking tiyuhin, ngunit hindi nila kami ipinakita ng anumang paggalang. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa iyo para humingi ng tulong. E paano kami ni Mia? Napahiya. Ngunit ang mahalagang bagay ay hindi namin hayaan kang mapahiya at ang mga Brooks. Sabay na sinabi ni Jamie. Sige, alam ko ang tungkol dito. Maaari kang umalis muna. Mamaya, hihilingin ko ang ilang mga gangster. Napupunta. Babayaran nila ito. Sinabi ni Cain na may mapurol na tingin. Hindi nararapat na hilingin sa kanyang mga bodyguard na gawin ang ganoong bagay. Marahil ay kailangan niya upang makakuha ng ilang mga tao mula kay Liam. Di nagtagal, bumalik si Jamie sa bulwagan na may ngiti sa labi. Mabilis siyang pumunta kay Nia. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina, paano ito pupunta? Bibigyan ba kami ni Uncle ng kamay? Hindi lamang siya tutulong sa atin, sinabi rin niya ngayon na bibigyan kanya ng Ferrari. Sinabi pa niya na hayaan niya tayong pamahalaan ng Hot Spring Villa sa hinaharap. Ngumiti si Jamie. Napahiya kami sa iba. Paano na lang tatayo ang aking tiyuhin at panoorin na walang ginagawa? Maghihintay ka lang ng mabuti. Ipakita pagkatapos. Nang marinig iyon, naging mayabang si Nia. Naglakad siya patungo kina Harvey at Mandy sa kanyang mataas na takong, na medyo malakas na ingay sa sahig. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig. Anak kayo ng tipaklong. Sino kayo para saktan ako? Dadalhin ito ng aking tiyuhin sa kanyang sarili upang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Maghihintay ka lang ng oras upang lumuhod sa harap ko at humingi ng awa sa akin. Hindi mo alam ng mabuti kung ano ang dapat at hindi mo dapat gawin. Ang isa sa inyo ay isang hindi kanais-nais na babae mula sa mga Zimmers, at ang isa pa ay isang walang halaga na live-in son-in-law. Gaano niyo ako siniraan? Gaano kakatapang na ipahiya ako? Gagawin kitang magdusa ng walang kahirap-hirap para dito. At ikaw din. Lahat kayo ay magdurusa ng labis. Sinabi ni Nia, na nagtuturo kay Angel at Cecilia ng buong pagmamalaki. Kabanata 248. Sa oras ng pagkain, nagbigay si Harvey ng isang dahilan na nais niyang pumunta sa banyo. Pagkatapos ay nagtungo siya upang tumawag sa labas. Kilala niya ang isang taong katulad ni Nia. Hindi niya kailanman matiis ang ganitong uri ng kahihiyan ng tahimik. Sinadya pa niya silang tinakot at binyantaan sila.
Mamaya, maaaring mangyari ang isang bagay. Hindi natatakot si Harvey, ngunit hindi ito ang kanyang teritoryo. Kung may mangyari kay Mandy, mapupuno siya ng pagsisisi. Hindi siya pamilyar sa mga tao mula sa Brooks, ngunit mayroong isang tao na maaaring sugpuin ng mabuti ang mga Brooks, at iyon ay si Liam. Si Liam ay subordinate na ngayon ni Tyson. Kung hayaan niyang harapin ni Liam ang isyu na iyon, maaari itong isaalang-alang bilang isang pagkakataon para sa kanya upang mabayaran ang mga pagkakamali na nagawa niya. Ito ay lubos na nagkataon. Lamang nang umalis si Harvey sa bulwagan upang tumawag, ilang mga gangster ang pumasok sa bulwagan. Ang mga sigarilyo ay nakalawit sa kanilang mga labi. Pagkakita sa kanila, si Nia ay mukhang masama at mabisyo. Malamig niyang sinabi kay Jamie, bagaman kasal si Mandy, sa walang halaga na basura ay hindi kailanman nakakakuha ng pagkakataon na hawakan ang kanyang mga daliri. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga anak na ito ng Pas ang Gala ay nag-iinggay sa kanya ng sobra, at hindi nila ito malilimutan. Sa palagay mo ba ay maaari nating hilingin sa mga taong ito na sirain ang kanyang pagiging walang kasalanan? Tingnan natin kung paano siya maaari pa ring maging walang kasalanan at walang muwang. Ito. Natigilan si Jamie. Bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na samantalahin ito? Ang pag-iisip tungkol doon, mabilis na sinabi ni Jamie. Si Mandy ay nagmula sa Zimmers. Bagaman sila ay isang pangalawang klase ng pamilya, palagi kaming nakikipag-isa sa bawat isa. Hindi ba masama iyon? Anong sinabi mo? Sumulyap si Nia. Ano ang hindi maganda tungkol dito? Nais ko na ang beach na hindi kailanman magagawang kumilos. Kasama ko. Bukod, sa palagay mo ba ay nagmamalasakit ang mga Brooks tungkol sa mga Zimmers? Medyo sumimangot si Jamie. Noong nakaraan, tiyak na hindi nagmamalasakit ang mga Brooks sa mga Zimmers. Iba ito ngayon. Ang Zimmers ay responsable para sa proyekto sa shopping center. Ang buong Niamhi ay alam ito ng maayos. Sa pamamagitan ng tulad ng isang hakbang na ito, ang Zimmers ay maaaring mapabuti ng malaki at maging isang nangungunang pamilyang klase sa Niamhi. Mahirap sabihin kung si Kane o ang Brooks ay matakot doon. Nang makita na ang Jamie ay nag-aalangan, hindi nasiyahan si Nia. Napakaganda, Jamie. Ang iyong asawa ay binubuli, ngunit kumikilos ka na hindi ito isang malaking pakikitungo. Paano mo ito matiis at manahimik na lang? Maaari bang hindi ka naiiba kaysa sa walang kabuluhan na basura? Sino ang nagsabi na ako ay tulad ng walang kabuluhan na basura? Si Jamie ay lumabas na galit, at direkta siyang pinasigla. Kung iyon ang gusto ng aking asawa, pagkatapos ay kikilos ako. Nang naayon, agad siyang nagsenadoryas sa mga gangsters ng direkta. Sa una, ang mga gangster ay dumating lamang upang lumikha ng gulo. Nang matanggap nila ang senadoryas na iyon, natuwa sila. Maliwanag, hindi nila inisip na makakakuha sila ng isang malaking kalamangan. Masisiyahan sila sa kanilang sarili ng labis. Iyon ay isang kamangha-manghang bagay. Ang mga gangster na iyon ay naging sabik, at lumakad sila patungo kay Mandy at sa iba pang dalawang babae. Magagandang kababaihan, mukhang maganda ka. Bakit walang mga lalaki dito upang panatilihin kang nasa tabi lang? Huwag kang makaramdam ng malamig at malungkot. Bakit hindi ako maging kaibigan at pinapanatili kita, at uminom kasama mo? Kabanata 249. Wow! Sobrang ganda ng iyong balat. Hayaan akong hawakan ito at tingnan kung gaano ito kakinis. Ang iyong maliit na mukha ay napakaganda. Gusto kong halikan ito. Ang isang kagandahang tulad mo ay walang kasama sa tabi mo, kung ano ang isang mahusay na basura. Lumapit ang mga gangster kay Mandy, Angel at Cecilia. Nagsimula silang kumilos ng hindi wasto, at pinalayas pa nila ang iba. Ang daming tao na naruroon ay mga admirer ni Mandy. Nang makita ito, nagalit sila. Sino kayo? Bakit ka nakakapasok sa lugar na ito? Hindi mo ba alam na inilalaan namin ang buong lugar na ito? Paano nyo pinakikitunguhan ang aming mga kamag-aral ng hindi wasto? Nais mo bang tawagan namin ang pulisya? Tama iyan. Lumabas kaagad kayo dito.
Hindi namin kayo tinatanggap dito. Ang ilang mga kamag-aral na lalaki ay sinabi ng tama. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila na kumilos tulad ng mga bayani at e-save ang kanilang kagandahan. Paano nila ito palalampasin? Pak! Ang pinuno mula sa pangkat ng mga gangster ay sumulong at sinampal ang lalaki na kaklase na nagsalita lang. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, "Sino ang impyerno? Gaano kakatapang kumilos ng labis? Nais mo bang kumilos tulad ng isang bayani at e-save ang mga kagandahan dito?" Ang lalaking kaklase na sinampal ay humipo sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, "Gaano kakatapang na sampilan mo ako? Hindi mo rin alam kung sino ang nagdala sa amin dito. Siya si Jamie mula sa Brooks. Hayaan akong bigyan ka ng ilang payo. Huwag lumikha ng anumang problema dito." Kumilos si Jamie na parang walang narinig at wala siyang nakita. Nasiyahan siya sa kanyang pagkain at sa kanyang sarili. Sinipa ng gangster na iyon ang kaklase na lalaki, at natamba siya sa sahig. Malamig na dumura ang gangster, "Ano ang isang bobo bastard? Alam mo ba kung sino ako? Bukod sa, alam nating mabuti na ang mga nakakaalam kung paano kumilos ng maingat at marunong." Mahusay na lalaki. Nagpatuloy ang isa pang gangster. "Oo, tama iyon. Hindi man lang siya ng ahas na kumilos. Sa harap ko, gaano kakatapang makipag-usap ng walang katuturan dito? Sino ka?" Kabanata 250. Ang katawan ng lalaki na kaklase na sinipa ay hindi mapigilan ang pag-twist. Niyakap niya ang kanyang tiyan, ngunit hindi nakatayo. Ang iba pang mga gangster ay sumulong at bawat isa ay nagbigay sa kanya ng sipa, hanggang sa siya ay mahinang-mahina na. Ang paningin ay napuno ang lahat ng labis na pagkabigla at takot. Sinulyapan nila si Jamie at Nia, na lumitaw na nakakabaliw, na parabang nangyari ay walang kinalaman sa kanila. Ang iba ay hindi makakatulong ngunit sumimangot. Sa makatuwiran, kapwa sina Jamie at Nia ay nagmamalasakit sa kanilang pagmamataas at dangal. Paano nila pinahihintulutan ng iba na masira ang kanilang okasyon? Pwede bang ang mga gangster na iyon ay sadyang inayos ni Nia at ng kanyang asawa? "Nia, kami ay mga kamag-aral mo. Hindi mo kailangang maging malupit, hindi ba?" Ang isa sa mga kaklase ni Mandy ay galit na sinabi. "Anak ka ng isang kalabaw. Anong ibig mong sabihin? Paano ito nauugnay sa akin?" Ang mga bitches ay nakakaakit ng lahat ng mga uri ng mga kaakit-akit na lalaki. Paano ito nababahala sa akin? Baliw ka ba? Tumayo si Nia at sumigaw. Ang problema ay ang Hot Spring Villa ay kabilang sa mga Brooks. Bukod, si Jamie ay isa rin sa mga Brooks. Paano matapang ang mga gangster na iyon at gumawa ng gulo sa teritoryo ng Brooks? Paano nila igalang si Jamie na ganito? Kahit na nagsalita si Nia sa ganoong paraan, ang lahat na naruroon ay naunawaan ito ng mabuti. Ang pangyayaring ito ay tiyak na may kinalaman sa kanya. Gayunpaman, marami sa kanila ang ayaw na masaktan si Nia. Maliban sa ilang mga kamag-aral na lalaki na mukhang galit, ang iba ay hindi nang ahas na sabihin kahit ano. Kahit na, ang mga lalaking kaklase ay hindi nang ahas na sumulong din. Ang isa sa kanila ay pinalo lang, at ngayon ay nakahiga na siya sa sahig. "Mandy, nasaan si Harvey? Bakit wala siya dito?" sinabi ni Angel sa pag-aalala. Bagaman lagi niyang inaangkin na si Harvey ay isang walang kabuluhan na basura, sa kritikal na sandaling iyon, hindi niya maiwasang hilingin na kasama niya sila. Ang iba ay iiwan lang sila, ngunit ang walang halaga na basura ay hindi tatayo ng walang ginagawa at walang gagawin. Kahit na nanginginig si Cecilia, naiinis pa rin siya. Dadating ba siya? Kung nakakakita siya ng isang eksena na tulad nito, tiyak na matakot siya at baka maihipa sa kanyang pantalon. "Mandy, bakit hindi tayo yumuko kay Nia at humingi ng tawad? Kung hindi man, may isang kakila-kilabot na mangyayari. Gusto mo akong yumuko sa kanya? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa gawin iyon. Hindi ako naniniwala na papatayin nila ako," sabi ni Angel, na nagngangalit ang ngipin. "Hindi sa palagay ko magiging matapang sila upang patayin ka.
Ngunit ano ang dapat mong gawin kung sinisira nila ang iyong kawalang kasalanan? Sa palagay mo ba ay sulit na protektahan ang iyong dignidad? Ang ekspresyon ng mukha ni Cecilia ay sobrang pangit. Siya ay isang babaeng nais na magpakasal sa isang mayamang pamilya. Pinrotektahan niya ng maayos ang kanyang pagiging walang kasalanan. Kung siya ay nasira ng mga gangster ngayon, paano niya makukuha ang kanyang nais? Kalimutan ang paghingi ng tawad kay Nia, si Cecilia ay higit pa sa handang lumuhad din. Kinakabahan din si Mandy, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na manatiling kalmado. Sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, hindi sila maglakas loob na kumilos ng walang tigil at walang ingat. Pagkatapos ng lahat, isa ako sa mga Zimmers." Kabanata 251. O, mga magagandang binibini, nagchichismisan ba kayo? Pinag-uusapan niyo ba kung sino ang mauuna? Panigurado, walang mangyayaring favoritism sa pagitan yung dalawa. Inakbay ng isang siga ang kanyang kamay sa balikat ng nakakaakit na katawan ni Cecilia Zachary, banaag sa kanyang mukha ang matinding pagnanasa. Nagpanik si Cecilia, at galit na sumigaw sa kanya, "Huwag mo akong hawakan ng iyong mga maruming kamay na amoy ebak ng aso, buwes at ka lumayo ka." "Hoy, sa tingin mo marumi ako, saka anong amoy ebak ng aso ang kamay ko, gusto mong isampal ko sa pagmumukha mo itong mga kamay ko. Huwag kang mag-alala, sandali lang at mas magiging marumi ka kaysa sa akin." Ngunit hindi kita bibigyan ng cold shoulder, hinawakan ng siga ang kanyang panga. Halos tumulo ang mga sipon nito at laway mula sa kanyang maruming bunganga. Namutla ang mukha ni Angel Queen, nagtago siya sa likod ni Mandy Zimmer, nangingilid ang luha na may kasamang muta. Pinasilungan ni Mandy si Angel sa mga braso habang nakatayo. Alam niya na ang salarin ng gulong ito ay walang iba kundi si Nia Howell. "Nia, alam kong marami tayong mga hidwaan noon, humihingi ako ng tawad. Mayroon nga bang dahilan para gawin mo ito?" Sinabi ni Mandy, na kumunat ang kanyang kilay. "Mandy, sa palagay mo may pakialam ako sa dami ng lalaking mayroon ka doon. Paano ko pa malalaman kung anong klaseng relasyon ang mayroon ka sa kanila? Literal na nanginginig ako sa aking boto ngayon, hubby, protektahan mo ako." Sambit ni Nia na kunwaring takot na takot, si Jamie Brooke ay tumawa ng malakas at sinabi, "Huwag kang mag-alala sweetheart, iba ako sa walang kwentang basurang yun. Kaya kung protektahan ang sarili kong asawa, subukan lang nino man na hawakan ni isang hibla ng iyong buhok, lalampasuhin ko siya." "Oh, hubby, napakakisig mo." "Aba, syempre naman, sa sandaling iyon sina Jamie at Nia ay kasing ipal ng inaakala nila." "Cutie, nakalimutan mo na ba kung paano natin pinagsaluhan ng romantikong gabi kagabi? Bakit di mo na ako pinapansin? Dapat kang managot," bungisngis na sinabi ng siga kay Mandy. Inabot ng kanyang kamay upang laruin ang kanyang panga. "Hindi kita kilala, idemanda kita ng slander at harassment manyak na onggoy." Agad na umiwas si Mandy, umabot sa sukdulan ang galit niya hanggang sa nanginginig siya. "Idemanda mo ako, sige, ituloy mo." Tumawa ang siga, "Sa ganitong paraan, magsasama tayo habang buhay. Gustong gusto ko ang mga magagandang babaeng nahuhumaling sa akin." Panay ang kindat ng siga, nakakasindak ang kanyang ekspresyon, sobrang nakakaloko ang tarantadong ito. Halos masuka si Mandy nang makita ang mga kulangot nito na parang malapit na niyang makain dahil halos nasa bunganga na niya ang misteryosong kulangot. Napaiyon si Mandy sa padidiri nito, "Hoy lalaking supot na maraming kupal, ba't di mo pa kainin yang kulangot mo?" "O siga," na sabi ni Mandy sa sigang gangster.